Movie Recap Tagalog here. Si Miki Ichinosi ang tipikal na girl next door. Isa siyang karaniwang estudyante sa ikalawang taon ng junior high school na mas gusto ang pakikipagbarkada at mga extracurricular activities kaysa mag-aral. Mahilig din siyang makipag-date sa nobyo niyang mas matanda ng isang taon, si Satoshi Kirino. Ngunit biglang nagbago ang takbo ng kanyang kabataan nang siya'y mabuntis at nagpa siyang ituloy ang pagbubuntis. Mariing tinutulan ng lahat ang kanyang desisyon na maging ina sa murang edad. Nag-aalala ang kanyang pamilya at mga kamag-anak sa sasabihin ng iba. Ang mga guro at kaklase niya ay iniisip lamang ang reputasyon ng paaralan. Pati si Satoshi ay tumangging akuin ang responsibilidad bilang magiging ama. Nagsisimula ang kwento kay Miki, sa edad na 14, pinipiga ang kanyang dibdib sa sakit, ngunit kahit anong pilit ay wala ni isang patak ng gatas na lumabas. Napagtanto niyang ang pagpapalaki ng bata ay higit na mas mahirap kaysa sa kanyang inakala. Bumalik ang alaala 10 buwan ang nakaraan. Masayang-masaya si Miki matapos ang kanyang unang pagliban sa klase. Mag-isa siyang naglaro sa tabi ng ilog at doon niya nakita si Satoshi. Nagkakilala na sila dati sa iisang cram school. Agad siyang tumakbo palapit at masayang binati ito, pareho silang bata at walang karanasan. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob sa magaan na kapaligiran. Bigla na lamang lumitaw ang isang tuta sa tulay na muntik ng mahulog sa tubig. Walang pagdadalawang isip, dali-daling tumakbo si Miki. Hindi rin nanatiling walang kibo si Satoshi. Nang makita niyang umakyat si Miki sa rehas, hindi niya maiwasang mag-alala. At tama nga siya, nalagay sa panganib si Miki. Agad siyang sumugod at hinawakan ang braso ng dalaga, ngunit pareho silang nahulog sa tubig. Mabuti na lamang at hindi malalim ang ilog kaya't walang nasaktan. Sa halip ay nagtampisaw pa silang masaya. Binalot ng mainit na sikat ng araw sa dapit hapon ang kanilang mga mukha at lalong tumibay ang damdamin sa pagitan nila. Nang dumilim na, imbes na umuwi, nagpa siya silang gumala, magpa-picture at maglaro. Ngunit agad silang napansin ng ilang tambay. Hinarap nila ang panginikil ng mga tambay at dali-daling hinila ni Satoshi si Miki para makatakas. Habang sila'y hinahabol, nahuli rin sila at walang awang binugbog. Sa kabutihang palad, isang grupo ng matatanda ang dumaan at nagpatakbo sa mga tambay. Nakalayo ang dalawa at nakatagpo ng maliit na kubo sa tuktok ng bundok. Habang pinagmamasdan ang sugatang binata, marahang pinunasan ni Miki ang kanyang mga galos. Sa liwanag ng buwan, unti-unting naging mas malapit ang kanilang damdamin, kahit malabo pa sa kanila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Doon nagsimulang pumasok sa kanilang isipan ang mas matatapang na pagnanasa. Nang gabing iyon, umuwi si Miki. Sa harap ng inang nag-aalala, nagsinungaling siya at sinabing nagtagal siya sa tutoring. Pagbalik sa kanyang silid, tinitigan niya ang mga larawan nilang magkasama sa photo booth. Hindi siya nakaramdam ng pagsisisi sa nangyari. Sa halip, isang masayang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Lumipas ang panahon at 2 buwan ang nagdaan. Unti-unting nakaramdam si Miki ng hindi maipaliwanag na panlalamig ng katawan. Napasulyap siya sa kalendaryo sa dingding at doon niya napansin, 2 buwan nang hindi dumarating ang kanyang regla. Sa klase ng pisikal na edukasyon, muntik na siyang himatayin. Pagbalik sa silid-aralan, kinuha niya ang kanyang librong pangkalusugan. Habang binabasa ang mga paglalarawan, bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon na nagdulot ng matinding kaba. Pauwi na siya nang masalubong ang mga buntis na babae sa kalsada, lalo lamang lumalim ang kanyang pangamba. Agad siyang umuwi, binuksan ang kanyang computer, at kumuha ng online pregnancy test. Ano ang resulta? Napakataas ng posibilidad na buntis siya. At may payo pang magpatingin agad sa doktor. Nakahiga sa kanyang kama, tuluyang nalugmok si Miki. Tinawag siya ng kanyang ama para kumain ng hapunan, ngunit tinanggihan niya. Napansin ng kanyang ina ang bigat ng damdamin ng anak kaya't pinuntahan siya upang aluin. Ang banayad na pag-aalaga ng kanyang ina ang tanging nakapagpakalma sa puso niyang naguguluhan. Ngunit paano niya masasabi rito ang lahat? Sa huli, pinili ni Miki na itago ang katotohanan at tawagan si Satoshi. Ngunit pinatigil siya ng ina ng binata at binalaan pa itong huwag masyadong lumapit sa mga babaeng magulo. Lumaki si Satoshi sa isang magulang kaya't sinunod niya ang bawat salita ng kanyang ina. Dahil hindi niya makausap si Satoshi, nagtungo na lamang si Miki sa bahay nito. Mula pa noong gabing iyon, iisa lang ang nasasabi ng binata, pasensya na. At sa katunayan, 15 lamang ang kanyang edad at hindi niya alam kung paano haharapin ang kanilang relasyon. Habang papunta sa eskwela, tinanong ni Miki si Satoshi ng palihim kung gusto ba niya ng mga bata. Nagduda si Satoshi kung bakit iyon ang tanong at tila nanlumo. Sunod namang tinanong ni Miki kung kailan niya balak magpakasal. Dahil sa impluwensya ng kanyang ama, wala talagang balak si Satoshi na mag-asawa. Matagal na pinag-isipan ni Miki hanggang sa makarating siya sa butika. Inalis niya ang pulang scarf mula sa kanyang dibdib at pumasok. Nang makita niya ang mga pregnancy test kit sa estante, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kumuha ng isa. Ngunit nang silipin niya ang laman ng kanyang bulsa, hindi sapat ang kanyang pera para bayaran iyon. Wala siyang ibang magawa. Tumakbo siyang palabas ng botika nang hindi nagbabayad at diretsong umuwi, saka ikinandado ang pinto ng kanyang silid. Doon lang niya napagtanto na iyon ang unang beses niyang nakapagnakaw, ngunit hindi pa iyon ang tamang oras upang isipin iyon. Sa mabigat na kalooban, dali-dali niyang ginawa ang pagsusuri. Ngunit ang 2 guhit ang tuluyang nagbaon kay Miki sa kawalan ng pag-asa. Nagpunta siya sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ina, ngunit ayaw na niyang dagdagan pa ang pasanin nito. Bago pumunta sa ospital, nagbihis muna siya ng damit na mas mukhang pang-mature at tinanggal ang kanyang uniforme sa paaralan. Ngunit sinabi ng nurse na dahil wala siyang health insurance card sa murang edad, kailangan niyang bayaran ng buo ang gastusin.
Wala siyang magawa kundi tumakas pabalik sa kanilang bahay. Nakita ng ina ang lungkot sa mukha ng anak at lalo lamang siyang nag-alala. Ngunit matigas ang paninindigan ni Mickey, ayaw pa rin niyang magkwento. Kinabukasan, habang nasa eskwela si Mickey, natagpuan ng kanyang ina ang pregnancy test kit habang naglilinis ng silid ng anak. Pag-uwi ni Mickey, hindi siya pinagalitan ng malakas ng kanyang ina, kundi mahinahong tinanong kung ano ang nangyari, pilit itinatago ang pagkabigla. Agad siyang nagtanong kung pinilit ba si Mickey, ngunit sagot ng dalaga, buntis siya dahil sa pag-ibig. Nang mahimasmasan, dali-daling dinala ng ina ang anak sa ospital, ang parehong ospital kung saan isinilang si Mickey noon. Ang doktor na sumuri ay matagal ng kaibigan ng kanyang ina. Upang hindi na mailang ang kanyang ina, si Mickey na mismo ang nagsabi, "Doktor, paki-examine po ako. Sa tingin ko, buntis ako." Walang ipinakitang kakaibang reaksyon ang doktor. Matapos ang pagsusuri, unang beses na nasilayan ni Mickey ang kanyang magiging anak. Ipinaliwanag ng doktor ang tungkol sa proseso ng aborsyon. 9 na linggo na ang ipinagbubuntis ni Mickey, at ang pinakanaangkop na panahon para ipalaglag ay bago umabot ng 12 linggo. Bigla siyang nagtanong, "Pwede po ba akong manganak at ituloy ang batang ito?" Pauwi na sila nang unang beses siyang sampalin ng kanyang inang si Reiko, ngunit agad din siyang niyakap ng mahigpit. Pagdating sa bahay, ibinahagi ni Reiko ang balita sa kanyang asawa. Unay inakala nitong biro lamang, ngunit unti-unting lumitaw ang kaba sa kanyang mukha. Nang ilabas ni Reiko ang sertipiko mula sa ospital, tuluyang gumuho ang katahimikan ng ama. Galit na galit itong humiling na ipatawag agad ang binata. "Yang iresponsableng hayop na yan, dapat putulin ang mga paa." Ngunit ipinagtanggol pa rin ni Mickey si Satoshi, iginiit na tunay ang kanilang pagmamahalan. Bilang isang menor de edad, hindi niya lubos maunawaan ang dalamhati ng kanyang ama, ngunit tumatak sa kanyang isip ang mga sinabi nito kaya't tinawagan niya si Satoshi. Sinasadya namang hindi sagutin ng binata ang tawag. Nag-iwan na lang ng mensahe si Mickey na makipagkita. At dumating na si Satoshi sa tamang oras. Sa ilalim ng banayad na simoy ng gabi, inamin ni Mickey ang kanyang damdamin sa binata. Hindi man sanay magsalita, umamin si Satoshi na may nararamdaman din siya para kay Mickey. Nang makumpirma ang kanyang pagmamahal, saka lamang ibinunyag ni Mickey na siya ay buntis. Hindi pinansin ang pagkagulat ng binata, mariin niyang sinabi na itutuloy niya ang bata. Wala raw laman ang isip ni Satoshi sa sandaling iyon. Nagkasundo silang magkita muli kinabukasan ng gabi, kung kailan magbibigay ng sagot ang binata. Samantala, nahanap na ng mga magulang ni Mickey ang bahay ni Satoshi. Nabigla sila sa marangyang villa na nasa harapan nila, kaya't sila'y sandaling natigilan. Inakala pa ng ina ni Satoshi na sila ay mga ahente lamang. Ngunit nang ipaliwanag nila ang tunay na pakay, tinitigan lamang sila nito nang may matinding paghamak. Hindi inasahan ng mga magulang ni Mickey na ganoon kapalalo at kabastos ang ina ng binata. Sa matinding galit, umalis na lamang ang kanyang ama. Sa loob ng kotse, napaiyak siya sa sobrang pighati. Ngunit kalaunan, tinanggap nila ang katotohanan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kalusugan ng kanilang anak na si Mickey. Lumuhod sila sa harapan niya, nakiusap at nagmakaawa. Ngunit matibay ang kanyang paninindigan, itutuloy niya ang pagbubuntis at ipapanganak ang kanyang anak. Nang marinig ito, lalo lamang nag-alala ang kanyang mga magulang. "Anak, ikaw mismo'y bata pa, paano mo magagampanan ang mga tungkulin ng isang ina? At higit pa rito, hindi kayo sang-ayon ng pamilya ni Satoshi. Kapag isinilang ang bata, wala itong magiging ama. Iyon ay kawalang pananagutan para sa bata," mariin nilang sabi. Kaya't pinilit nila ang anak na magpa-abort sa lalong madaling panahon. Ngunit tumangging pumayag si Mickey at nakiusap ng isang araw pa. Pagsapit ng gabi, maaga siyang nagtungo sa lugar na kanilang napagkasunduan. Habang naghihintay, natanaw niya ang isang masayang pamilya na may kasamang anak. Lalong nag-aalab ang kanyang pagnanais marinig na ang sagot ni Satoshi. Ngunit tumawag ito, sinabing kailangan niyang pumasok sa cram school at hindi makakarating. Idinugtong pa ni Satoshi na ipalaglag na lamang ang bata at kalimutan ang lahat ng kaguluhang ito. Pag-uwi ni Mickey, mahigpit siyang kumapit sa kanyang ina, humahagulhol na parang batang nawasak ang mundo. Unti-unti niyang naunawaan ang mabuting layunin ng kanyang mga magulang. Nagpasya siyang itigil ang pagbubuntis. Nakahinga ng maluwag ang doktor sa desisyon ni Mickey sapagkat ang pagbubuntis ng mga kabataang tulad niya ay kadalasang nagdadala ng panganib sa buhay. Naniniwala si Mickey na yon ang pinakamabuting kapalaran para sa lahat. Agad na inihanda ng doktor ang operasyon. Kasama niya sa recovery room ang kanyang inang si Reiko na humiga sa tabi niya upang siya ay damayan. Ngunit bigla nilang narinig ang iyak ng isang bagong silang na sanggol mula sa kabilang silid. Lubos na naantig si Mickey sa pagdating ng isang bagong buhay. Nang maisip niyang ang batang nasa kanyang sinapupunan ay mawawala na, nagsimulang pumasok ang pagdududa sa kanyang puso. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanyang ina. Pagdakay tumakbo siya palabas ng ospital sa gitna ng malakas na ulan. Mabilis naman siyang sinundan ng kanyang ina. Habang tumatawid si Mickey sa kalsada, isang aksidente ang nangyari. Sa kabutihang palad, minor lamang ang kanyang natamong pinsala. Ngunit hindi niya inalintana ang sariling sugat, ang nasa isip niya ay ang kalagayan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Nang malamang ligtas ang bata, napawi ang bigat ng kanyang dibdib. Ngunit nakahalata ang kanyang ama at hinarap siya. "Hindi ba't nagkasundo tayong ipalaglag ang bata?" Sa tanong ng kanyang ama, hindi makatingin si Mickey, labis na nahihiya. Dala ang kanyang sugatang binti, pilit siyang lumabas ng silid. Hinawakan ni Reiko ang kanyang asawa at ipinaliwanag ang mga pangyayari. Sa pahintulot ng doktor, dinala niya ang anak sa neonatal ward. Nais ni Reiko na ipakita kay Mickey ang hirap ng pagpapalaki ng isang sanggol. Tila naunawaan ng dalaga ang ibig sabihin ng ina.
Ngunit nanatili pa rin siya sa kanyang pasya, ipagpapatuloy niya ang pagbubuntis. Sa pagmasid ng ina sa anak na wari na hibang, tila naubos ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit anuman ang mangyari, hindi niya kayang sangayunan ang kapusukan ng anak. At upang hindi masaktan ang kanyang dangal, may mga bagay na piniling hindi na lamang niya sabihin. Ngunit nang makita ang katigasan ng loob ng kanyang anak, hindi na napigilan ng ina ang sarili. Ang magkaanak sa edad mong ito ay labis na iresponsable, kahit sino ka pa. Sa kalagayan mo ngayon, ano ba ang kakayahan mong magpalaki ng bata? Babaligtad ng lubusan ang takbo ng iyong buhay. Kapag huminto ka sa pag-aaral para magpalaki ng anak, mawawala ang iyong mga kaibigan at ang pagkakataong makabalik sa lipunan. Mga pangarap. Pawang ilusyon lang. Hindi pa kailanman nasilayan ni Mickey ang ina na ganoon katapang magsalita. Namuo ang luha ng sakit sa kanyang mga mata. Pinagalitan pa siya ni Reiko, sa simpleng puna, iiyak ka na, at inaasahan mong kaya mong maging ina. Muling bumalik si Mickey sa pintuan ng delivery room. Nang gabing iyon, nakita ng nakababatang kapatid ni Mickey si Satoshi na naghihintay sa labas ng kanilang bahay. Ang pag-iwas sa responsibilidad ay hindi kailanman ang tunay niyang hangarin, lahat ng iyon ay dahil sa walang humpay na pagpilit ng kanyang ina na magtagumpay siya. Namuhay si Satoshi sa ilalim ng mabigat na pagkakasala at paninisi sa sarili. Kaya't nagpasya siyang, sa pagkakataong ito, susuway na niya ang desisyon ng kanyang ina. Ngunit galit na galit siyang hinarap ng ama ni Mickey. Mariin itong sinabi kay Satoshi na tuluyan na siyang lumayo sa buhay ng kanyang anak. Umuwi ang binata na tuliro at nadatnan niyang inihanda na ng kanyang ina ang kanyang pasaporte. Alam niyang ito'y paraan ng kanyang ina upang tuluyan siyang ihiwalay sa sitwasyon. Ngunit sumagi sa kanyang isip ang mga salitang binitawan ng ama ni Mickey. Dahil inakala niyang naipalaglag na ang bata, naisip niyang marahil ang paghihiwalay na nga ang pinakamainam para sa kanilang dalawa. Kaya't pinili ni Satoshi na sundin ang plano ng kanyang ina. Bago umalis, dumaan siya sa tindahan ng tiyo ni Mickey. Tinawagan ng tiyo ang pamangkin upang ipaalam na aalis na si Satoshi papuntang ibang bansa. Nag-iwan din si Satoshi ng mensahe, patawarin mo ako, ngunit hindi ko kailanman pinagsisihan ang makilala ka. Ang pamamaalam na yon ang yumanig sa pasya ni Mickey na itigil ang pagbubuntis. Nagbihis siya ng uniforme sa eskwela, naghahanda ng pumasok. Kumalat na sa buong paaralan ang balita ng kanyang pagbubuntis. Dumating ang kanyang ina sa opisina ng paaralan. Paulit-ulit na nagsorry si Reiko sa harap ng mga administrador, ipinaliwanag na handa ng ipa-abort ng kanyang anak ang bata, at nagmakaawa na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa oras na yon, nakapasok na si Mickey sa kanyang silid-aralan at hayagang ibinahagi ang katotohanan ng kanyang pagbubuntis. Idineklara niyang ipapanganak niya ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Kung naroon ang kanyang ina, marahil ay himatay na ito sa gulat. Subalit ipinaliwanag ni Mickey sa kanyang mga kaklase ang kanyang dahilan. Noong unay pawang takot at pagkabahala ang kanyang naramdaman nang malaman ang pagbubuntis. Malalim na nasaktan ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang pagkakamali. Tungkol naman sa ama ng bata, hindi na sila muling magkikita. Ngunit minsang sinabi nito na ang pagkikita nila ay nagbigay sa kanya ng tunay na kasiyahan. At siya man, sabik na sabik nang makilala ang kanyang anak. Kung paano ako isinilang ng aking ina upang makilala niya ako. Nasa may pintuan na ng silid-aralan si Reiko, pinakikinggan ang tapang ng anak na buong pusong ipinahayag ang kanyang damdamin habang walang tigil ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Matapos magpaalam sa kanyang mga kaklase, tinitigan ni Mickey ang ina ng may bigat sa konsensya. Umaasa siyang mapatawad siya nito, ngunit hindi siya umiyak. Sapagkat minsang sinabi ng kanyang ina na ang isang taong iyak na lamang sa kaunting bagay ay walang karapatang maging ina. Tinawag ni Mickey ang kanyang ina at iniunat ang maliit niyang kamay. Bagaman punit ang puso ng ina, pinili nitong hawakan ang kamay ng anak. Sapagkat anuman ang mangyari, mananatili pa rin siyang kanyang anak. Ngunit pag-uwi nila, gumawa pa ng huling pagsubok ang ina. Sinabi niyang kumonsulta siya sa doktor. Sa edad mo, bihirang-bihira ang mga nakakapagpalaki ng sariling anak. Kadalasan, nauwi ang bata sa ampunan o ibinibigay sa iba. Umaasa si Reiko na magbago ang isip ng anak. Ngunit mariing tugon ni Mickey, handa na siya sa lahat ng iyon. Nang makita ang matibay na paninindigan ng anak, wala nang nagawa si Reiko kundi tahimik na pumayat. Ipinaliwanag naman ng doktor ang mga panganib na kakaharapin ng mga batang ina. Lalong nagpanik ang ama ni Mickey. Sinisi niya ang kanyang asawa, inaakusahan itong pabaya at basta na lamang kumakampi sa anak sa isang napakahalagang usapin. Ngunit sagot ni Reiko, talaga bang magpapaligaya ito kay Mickey? Natahimik si Fumiya nang marinig ang mga salita ng kanyang asawa. Maging ang doktor ay nagtanong, handa ka ba talaga? Maraming tao ang magsitsismis laban sa'yo. Ngunit mariing tugon ni Mickey, handa po ako. Kahit gaano kasakit, magiging matatag ako para sa aking anak. Ang tibay at kumpiyansa ni Mickey ay nakaantig pa sa puso ng doktor. Pagbalik nila sa bahay, laking gulat nila nang abutan ang ina ni Satoshi na naghihintay roon. Bigla siyang sumugod sa loob ng bahay ni Mickey, malakas na tinatawag ang pangalan ng kanyang anak. Natigilan si Mickey. Hindi ba't umalis na ng bansa si Satoshi kahapon? Ngunit ang totoo, pagdating niya sa paliparan, hindi pa rin niya magawang lumayo. Nasaktan ang katawan at damdamin ni Mickey dahil sa kanya, ngunit sa pinakamahalagang sandali, iniwan pa rin siya nito. Gaano man siya pigilan ng kanyang ina, tuluyan pa rin lumisan si Satoshi nang hindi lumilingon. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya matagpuan. Hinila ng ina ni Satoshi si Mickey, paulit-ulit na humihingi ng tawad, umaasang masasabi niya kung nasaan ang kanyang anak. Mariing sagot ni Mickey na hindi niya talaga alam at hindi rin niya ipina-abort ang bata. Agad na tumigas ang ekspresyon ng ina ni Satoshi.
Natakot siyang baka ginagamit ni Miki ang bata upang itali ang sarili sa kanilang pamilya. Ngunit nag-umpisa ring mag-alala si Miki para kay Satoshi. Pagbalik sa kanyang silid, tinawagan niya ito, ngunit walang sumagot. Matagal siyang naghintay bago sa wakas ay makatanggap ng tawag mula sa kanyang tiyo. Nalaman niyang nasa tindahan ito ng kanyang tiyo. Agad na nagtangkang tumakbo si Miki upang puntahan siya, ngunit hinarang siya ng kanyang ama. Iginiit ni Miki na kailangan niyang harapin si Satoshi. Nangako si Miki na yon na ang kanilang huling pagkikita. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap ng ina ni Satoshi sa kanyang anak, hawak ang mga litrato nilang magkasama sa photo booth. Ngunit bigla niya itong binaligtad at itinapon sa basurahan. Maya-maya, may dumating na reporter sa kanyang pintuan. Malinaw na hindi magkasundo ang ina ni Satoshi at ang reporter na ito. Nang makita niya ang iniabot ng lalaki, lalo pang bumagsak ang kanyang kalooban. Sinabi ng reporter na magiging headline ito sa unang pahina ng dyaryo sa susunod na linggo. Tinanong ng ina ni Satoshi kung magkano ang gusto nito, ngunit mariin ang sagot ng lalaki, tungkulin lamang ito ng isang reporter. Dumating si Miki sa tindahan, kasama ang kanyang ina, upang makipagkita. Nakiusap ang reporter na mag-usap ng silang dalawa lang. Bagamat nag-alinlangan si Reiko, sa huli pumayag siya. Sapagkat sa huli, ito ay usapin sa pagitan ng dalawang bata. Sa kalsadang natatabunan ng gintong dahon ng taglagas, lalo pang lumiit ang kanilang mga anino. Nakakapagtaka na ang dalawang ito ay malapit ng gumanap sa papel ng pagiging magulang. Nagpahayag si Satoshi ng matinding pagkakasala, desperadong may magawa para kay Miki, ngunit walang magawa. Sinabi ni Miki na huwag niya itong sisihin ng labis sapagkat naroroon pa rin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napagpasyahan niyang isilang at palakihin ang bata ng mag-isa. Kung pareho tayong magiging magulang, pareho tayong mapipilitang huminto sa pag-aaral. Kaya ako na lang ang magpapalaki sa bata. Dapat mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Dumating noon ang ina ni Satoshi, pinagmamasdan ang kotseng papalayo. Tahimik na nagpaalam si Miki kay Satoshi, kahit nangako siyang hindi basta-basta iyak. Ngunit hindi pa rin napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Mahirap isipin kung gaano kasalimuot ang tatahakin ni Miki. Ang pamilyang minsang masaya, ngayon nababalot ng lungkot. Ang kanyang nakababatang kapatid ay tumigil sa pakikipag-usap sa kanya, at maging ang dati mahinahong ama ay unti-unting lumayo. Parang naliligaw si Miki, ngunit ni minsan ay hindi nagdalawang isip sa kanyang pasya. Sinamahan siya ng ina sa ospital para sa check-up. Iyon ang 12 linggo ng kanyang pagbubuntis. Ipinaliwanag ng doktor na matapos ang linggong ito, hindi na maaaring ipalaglag ang bata. Ngunit nanatiling matatag ang ekspresyon ni Miki. Sa kanyang murang edad, hindi niya iniinda ang pangamba ng kanyang mga magulang tungkol sa bigat ng buhay. Nakita ito ng doktor kaya hindi na siya nagbigay ng dagdag na komento. Ipinaliwanag niya ang iba't ibang sintomas ng pagbubuntis at tiniyak kay Miki na normal lamang ang mga ito at hindi dapat labis na ikabahala habang binibigyang diin ang kahalagahan ng pananatiling kalmado. Ngunit sa isang sandali ng pahinga, biglang naging seryoso ang ekspresyon ng doktor. Inilabas niya ang isang magasin kung saan tampok ang pagbubuntis ni Miki. Sobra-sobra ang pagkakalahad ng reporter, inilalarawan si Miki bilang isang middle schooler na may magulong pribadong buhay. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong lungsod. Lubos na naapektuhan ang pamilya ni Miki. Si Humiya ay nakaranas ng patuloy na pag-iwas sa trabaho at nanganganib pang matanggal. Si Reiko naman ay tiniis ang diskriminasyon mula sa kanyang mga katrabaho. Kahit ang nakababatang kapatid niya ay iniiwasan ng kanyang mga kaklase. Apektado rin si Satoshi. Naging tampulan siya ng pangungutya sa buong klase. Nang makita ito, sinabi ng ina niya na manatili na lang sa bahay at magpahinga hanggang mapigil niya ang iskandalo bago bumalik sa paaralan. Ngunit iginiit ni Satoshi na pupunta siya sa klase dahil ito ang inaasahan ni Miki sa kanya. Kahit gaano man kahirap, hinarap niya ito ng matapang. Muling kumatok ang galit na ina. Mariin pa rin niyang hinihiling kay Miki na ipalaglag ang bata sapagkat ang kapanganakan nito ay tiyak na sisirain ang hinaharap ng kanyang anak. Nangako si Miki na pagkatapos ipanganak ang bata, hindi niya ipapahayag sa sinuman kung sino ang ama. Ngunit winasak ng ina ni Satoshi ang inosenteng pantasya ni Miki sapagkat ang katotohanan ay bukas na sa publiko. Ang bagong silang nasanggol ang magiging pinakamalinaw na patunay. Sa oras na yon, kahit gaano pa kalakas ang pagsusumikap ng PR, wala nang magagawa. Pareho kayong mabibigatan sa dungis na ito habang buhay. Sinasabi mong mahal mo ang anak ko. Ganito ba ipinapakita ang pagmamahal mo? Unti-unting humina at naging nagmamakaawa ang tono ng ina ni Satoshi. Umaasa siya na muling pag-iisipan ni Miki ang kanyang desisyon. Damang-dama ni Miki ang tapat na emosyon ng babae. Nakatingin siya sa magasin sa mesa, malalim ang iniisip. Tumulog ang telepono sa mesa. Pagkatapos ng tawag, dali-dali siyang lumabas ng pinto. Nakita ang mga kapitbahay na nagbubulungan sa likuran niya, kaya't napilitan siyang umalis ng tahimik. Nalaman niyang natagpuan ng guro ang nakababatang kapatid ni Miki sa parke. Ngunit sa oras na yon, dapat ay nasa paaralan siya. Nang makita ang kapatid na ayaw humarap sa kanya, alam ni Miki na tiyak na dahil ito sa kanyang sitwasyon. Upang hindi madamay ang pamilya, napagpasyahan ni Miki na lumipat ng tirahan. Nang malaman ito ni Fumiya, wala siyang magawa kundi lumingon sa kanyang asawa para humingi ng tulong. Ngunit pumayag si Reiko sa sinabi ng anak. Kung mananatili ang anak natin dito, tiyak na magiging pasanin ang buhay. Ang pag-aasikaso sa sitwasyong ito ay magiging hindi matiis. Naguluhan, dali-dali siyang sinubukang pigilan ni Fumiya. Ngunit tumawa na lamang ang kanyang asawa. Ang pagkakaroon ng anak sa edad na 14 ay tiyak na anyaya sa chismis. Matagal nang inihanda ng ina ang sarili para dito.
Sinabi niya sa anak na itigil ang mga bulong tungkol sa paglilipat ng bahay. Kahit saan ka pumunta, hindi nito mababago ang katotohanan na nagkaanak ka sa edad na 14. Kung patuloy kang tatakbo, hindi ka na makakabalik sa bahay na ito. Hindi mo na matitikman ang niluluto kong pagkain. Hindi mo na maririnig ang mga kalokohan ng ama mo. Kung ganoon, mabuti pang mabuhay ka rito sa bahay. Hanggat nagkakaisa at maayos ang pamilya natin, hindi natin kailangang matakot sa chismis ng iba. Pagbalik sa kanyang silid, hindi na napigilan ni Mickey ang kanyang mga luha. Ang pagmamahal ng pamilya ang lalo pang nagpakabigat sa kanyang konsensya, iniisip kung kailan niya sila mababayaran. At dahil dito, lalo pang tumibay si Mickey. Maingat niyang pinilo ang uniforme sa paaralan at inilagay sa kahon, hindi na natatakot sa matatalim na tingin ng iba. Mas lalo pang nagsikap ang kanyang mga magulang. Isang bagong responsibilidad ang naghihintay sa kanila. Gumawa ng huling apela ang guro ni Mickey sa punong guro. Matapos tiisin ang matagal na sakit at gulo, tinanggap na ng lahat ang katotohanan. Tanging ina ni Satoshi ang hindi pa rin makakaya itong tanggapin. Ang kanyang kumpanya ay kasalukuyang nahaharap sa krisis pinansyal. Ang insidenteng ito ay nakasira sa kanyang reputasyon, lalo pang nagpapalala sa sitwasyon ng kumpanya. Iginiit niyang ipadala ang kanyang anak sa ibang bansa, ngunit hindi pa rin alam ni Satoshi ang bigat ng sitwasyon. Nakaramdam ng kawalan ng magawa at bighati ang kanyang ina. Maaaring maibalik ang isang kumpanya kapag bumagsak ito. Ngunit kung masisira ang buhay ng kanyang anak, ano ang silbi ng lahat ng taon ng kanyang pagsusumikap? Bagaman nangako si Mickey na hindi na muling kokontakin si Satoshi, ang hirap ng pagpapalaki ng bata ng mag-isa ay lampas sa pangunawa ng isang di nakakaalam. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagpadala ng kasulatan si ina ni Satoshi sa pamilya ni Mickey. Kung igigiit ni Mickey na panatilihin ang bata, wala itong kinalaman kay Satoshi. Kung pipirmahan ng babae, mag-aalok ang ina ni Satoshi ng 20 milyong yen bilang kabayaran. Kung tatanggihan, dadalhin niya ang usapin sa hukuman. Galit na galit si Fumiya. Hindi lahat ay maaaring lutasin sa pamamagitan ng pera. Tuluyan nang nag-collapse ang ina ni Satoshi. Nagpapahinga si Mickey sa bahay nang biglang bumisita ang kanyang guro. Nalaman niyang nakikiramay rin ang guro sa batang estudyante. Paulit-ulit siyang nanawagan sa punong guro. Matapos ang matyagang pagsusumikap, pumayag sa wakas ang punong guro na huwag ipatalsik si Mickey. Kapag naayos na ni Mickey ang kanyang personal na mga bagay, maaari na siyang bumalik sa paaralan. Ang pagpapaluwag ng paaralan ay nagbigay kay Mickey ng panibagong motibasyon upang maging responsableng ina. Nag-enroll si Mickey sa prenatal class ng ospital. Isa-isa nagpakilala ang bawat ina. Nang matapos ni Mickey ang kanyang pagpapakilala, biglang naging tahimik ang silid. Tinitigan siya ng lahat ng walang imik. Mabilis na pumalakpak ang guro upang basagin ang pagka-awkward at nagbalik sa normal ang lahat. Pagkatapos ng klase, nang makita ang ibang ina na sinasamahan ng kanilang mga asawa pauwi at pabalik, nakaramdam si Mickey ng kirot sa dibdib. Napansin ito ng guro at pinalubag siya. Kahit bata ka, hanggat handa kang magsikap, kaya mong maging kwalipikadong ina. Ngunit sa mga bagay sa buhay, kailangan mo talagang mag-isip ng mabuti. Pumunta si Reiko sa bahay ni Satoshi upang isauli ang kasulatan. Sinuri ni ina ni Satoshi ang bakanteng bahagi para sa pirma at tinanong kung hindi ba nasiyahan sa halaga. Kung gusto mo, maaari ko itong itaas pa. Ngunit sumagot si Reiko na hindi ito bagay na kayang lutasin ng pera. Tumugon si ina ni Satoshi na may pang-aalipusta. Isang may bahay lamang ang magbabanggit ng ganitong kabubuhan. Kayo, mga babae, umaasa lamang sa inyong mga asawa at hindi naintindihan ang kahalagahan ng pera. Talaga ba ninyong iniisip na sapat ang pag-ibig para mapalaki ang isang bata? Ang isang 14 anyos ay kulang sa paghusga. Kaya ang mga ina ang kailangang gumawa ng desisyon para sa kanila. Ngunit sinunod mo ang kabubuhan ng anak mo na nagdala sa kanya sa maling landas sa murang edad. Hindi ba't yan ay kabiguan ng isang ina? Ngunit nang makita ko ang aking anak na bata pa, ngunit determinado na akuin ang responsibilidad para sa kanyang hindi pa ipinapanganak na anak, wala akong magawa kundi igalang at unawain ang kagustuhan ni Mickey. Nagbanggaan ng dalawang ina sa kanilang pananaw sa pagpapalaki ng bata, bawat isa ay tila may tamang punto. Ngunit ang mga kinalabasan ay nag-iwan sa parehong panig na medyo hindi nasisiyahan. Pag-uwi ni Reiko sa gabi, inilagay niya sa harap ng anak ang kasulatan ng kasunduan dahil pinili na ni Mickey ang sariling landas. Dapat nga, sa kanya talaga nakasalalay ang desisyon. Pagkatapos itong basahin, sinabi ni Mickey na pipirma siya kahit wala ang insidenteng ito. Hindi niya kailanman intensyong ipako kay Satoshi ang responsibilidad. Iginagalang ng kanyang mga magulang ang desisyon niya, ngunit tumanggi ang ama niyang tanggapin ang 20 milyong yen mula sa ina ni Satoshi. Ang pagtanggap ng perang iyon ay magbabago sa kalikasan ng sitwasyon. Nais ni Fumiya na mapanatili ang huling kintal ng dangal ng pamilya. Bukod dito, maaari pa rin nilang alagaan ang bata sa sinapupunan ng anak nang hindi kasangkot ang ama. Sumang-ayon si Mickey sa sinabi ng ama, ngunit may hiling din siya. Kapag umabot na siya sa legal na edad, nais niyang magtrabaho para suportahan ang bata. Ngunit wala siyang ideya kung paano magsisimula. Umaasa siya na matuturuan siya ng ama kung paano lumapit sa mundo ng trabaho. Malugod na pumayag ang ama. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay magpahinga si Mickey sa bahay, alagaan ang pagbubuntis, at magsikap na isilang ang isang malusog na sanggol. May luha sa mga mata, pinirmahan ni Mickey ang kasunduan. Mula sa araw na ito, walang ugnayan ang ama ng bata sa kanya. Dinala ni Fumiya ang kasunduan sa bahay ni Satoshi, ngunit wala roon ang ina ni Satoshi. Sinabi ni Fumiya kay Satoshi, napirmahan na namin ang kasunduan, ngunit ayaw naming tumanggap ng kahit isang sentimo mula sa inyo. Lubos na naguluhan si Satoshi.
Pagbukas ng sobre at makita ang laman nito, agad siyang nagmadaling harapin ang ina. Hiniling niyang ipaliwanag kung bakit niya ginawa iyon. Ipinaliwanag ng ina niya, para sa'yo ito. Kung hindi natin lilinawin ngayon, huli na kapag ipinanganak na ang bata. Dumating si Satoshi na puno ng panghihina sa pintuan ni Miki. Nais niyang ipaliwanag kay Miki na hindi niya alam ang anumang nangyari. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Miki noon tungkol sa hindi na muling pagkikita, kaya pinili ni Satoshi na igalang ang kanilang kasunduan. Sa halip, nagtungo siya sa lugar na minsang pinuntahan nila at nakatayo roon, malalim sa pag-iisip. Nagkataon, dumaan si Miki matapos ang kanyang parenting class at nakita ang pamilyar na anino sa overpass. Mariing pinigilan ni Miki ang sarili na bumaba sa bus. Sa huling sandali, nagawa niyang pigilan ito. Gayunpaman, ibinaba pa rin niya ang bintana at sumigaw patungo kay Satoshi. Patuloy na lumayo ang bus hanggang sa tuluyang maglaho ang anino ni Satoshi sa paningin. Noon lamang inalis ni Miki ang kanyang tingin. Pagkababa niya ng bus, nagsimulang bumagsak ang mga nyebe mula sa kalangitan. Hinigpitan ni Miki ang pagkakasara ng kanyang nightgown, ngunit bigla siyang nakaramdam ng matdul na sakit sa tiyan. Sinubukan niyang maglakad pa uwi, ngunit makalipas lamang ang ilang hakbang, hindi na niya kayang tumayo dahil sa tindi ng kirot. Tuluyan siyang bumagsak sa kalsada. Agad siyang isinugod ng kanyang ama sa ospital. Sinabi ng doktor na matatag naman ang lagay ni Miki, ngunit hindi magandang senyales ang pananakit ng tiyan. Iminungkahi niyang ipa-admit agad ito. Sa murang edad ni Miki, nasa yugto pa siya ng paglaki, kaya't hindi maiiwasan ang ilang komplikasyon. Mula ngayon, kailangang maprotektahan ang kanyang damdamin laban sa anumang stress. Nagmamadaling pumasok si Junko sa silid, sabik na inutusan ang anak na mag-impake at umalis. Ang kumpanya nila ay nahaharap na sa krisis ng utang. Kinabukasan, nagkatotoo ang pangamba, isang grupo ng mga maniningil ng utang ang nagtipon sa kanilang pintuan. Ngunit nakalipat na sa isang hotel si Junko kasama ang kanyang anak. Pinapalakas niya ang loob ng anak at sa paggawa nito, pinapalakas din niya ang sarili. Samantala, nagkamalay na rin si Miki sa ospital. Dahil sa pagbubuntis, mapanganib na tumaas ang kanyang presyon ng dugo. Iminungkahi ng doktor na kailangan siyang manatili sa ospital. Ang pisikal na pasanin ng pagbubuntis ay lumampas sa inaasahan. Kung hindi makokontrol ang kanyang presyon, maaaring maging delikado ang panganganak. Hindi mapigilang sabihin ni Reiko, kung ganon, kailangan na nating itigil ang pagbubuntis para mailigtas si Miki. Ngunit tiniyak ng doktor, poprotektahan ko ang mag-ina. Sumunod si Reiko sa payo ng doktor at pinaward ang kanyang anak. Nagdala ng mga bulaklak ang nakababatang kapatid. Dumating din ang tiyo at siya dala ang isang teddy bear. Tuwa ang naramdaman ni Miki sa mga regalo, ngunit biglang nakapagsalita ng hindi dapat ang kanyang medyo pabiglang tiyo. Nabikas niya ang kaguluhan sa bahay ng pamilya ni Satoshi. Kahit mabilis siyang pinutol ni Reiko, nag-ugat na ang hinala ni Miki. Sa harap ng mapilit na tanong ng anak, hindi na itinago ng ina ang totoo. Kahit ipinayo ng doktor na panatilihing payapa ang damdamin ni Miki, wala namang lihim na panghabang buhay. Nang malaman niya ang kaguluhan sa tahanan ni Satoshi, hindi katakataka na lubos siyang nabahala. Pinalubag siya ng kanyang ama, ipinaliwanag na ang malalaking negosyo, gaya ng sa pamilya ni Satoshi, ay natural lamang na dumaan sa unos. Maaaring hindi kasing lala gaya ng inaakala. Pinakalma niya ito, pinaalala pa na wala na silang anumang kaugnayan sa kanya. Naalala rin ni Miki ang kasulatan na pinirmahan niya. Ang palagi mong pag-aalala ay hindi makakabuti sa bata, dagdag pa ng ama. Ngunit nanatiling mabigat ang pagkabahala ni Miki para kay Satoshi. Sa katunayan, desperado na ang sitwasyon sa tahanan ni Satoshi. Upang makalikom ng pondo, napaluhod na si Junko sa harap ng mga investor. Ang dati niyang pinapakitang katahimikan ay isang huwad lamang na maskara. Nang makita siya sa ganitong kalagayan sa unang pagkakataon, hindi na napigilan ni Satoshi ang kanyang luha. Pagkalabas ng mga investor, dali-dali namang nag-impeke si Junko. Hindi maiwasan ni Satoshi na himukin ang kanyang ina na huwag masyadong pilitin ang sarili. Hindi niya kailangan ng isang ina na presidente ng kumpanya. Wala rin siyang kailangan sa marangyang buhay at luho. Iginiit ni Satoshi na hindi na kailangang maghirap pa ang ina niya dahil siya'y ganap ng matanda. Kaya niyang magsikap at kumita ng pera para mabayaran ang lahat. Ngunit ramdam ni Junko na mahabang daan pa ang tatahakin ng anak. Samantala, sinalubong ni Miki ang isang bagong kasama sa kwarto. Hindi nagulat ang bagong kasamahan nang makita si Miki. Sa halip, ipinahayag niya ang inggit na kaya ni Miki maging ina sa murang edad. Ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang matinding sakit ng panganganak. Walang posisyon ang nakapagbigay lunas. Basang-basa siya sa malamig na pawis dahil sa kirot. Nerbiyos na tinanong ni Miki kung tatawag ba siya ng nurse. Ngunit ang babae, na 2 beses nang nanganak, ay sinabi na sanay na siya. Sa sandaling iyon, pantay-pantay ang lahat ng babae, bata man o matanda, may asawa man o wala, mayaman o mahirap. Tinitiis nila ang sakit ng mag-isa. Bagaman medyo natakot si Miki sa kalagayan ng babae, higit na humatak sa kanya ang optimismo at lakas na namumuo rito. Hindi niya namalayan, nasa ika-34 na linggo na siya ng pagbubuntis. Iniwan ni Reiko ang trabaho upang alagaan ang kanyang anak na hindi makagalaw sa bahay. Nang umuwi ang kanyang asawa mula sa trabaho, iminungkahi niyang kumuha ng larawan ng pamilya. Sapagkat sa susunod na pagkakataon, hindi na sila magiging 4. Inayos ni Fumiya ang kamera sa pintuan at inayos ang kanilang posisyon. 2 kapitbahay ang dumaan at magalang niyang hiniling na sila muna ang unahan. Ngunit tinuro at nagbulungan ang mga kapitbahay tungkol sa tiyan ni Miki. Kumilos ang pamilya na parang wala silang napansin. Ngunit habang yumuko si Fumiya upang kuhanan ng larawan, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pinilit niyang humugot at punasan ito.
Kuhang-kuha ng shutter ang kaligayahan ng kanilang 4 na miyembro ng pamilya. Kinabukasan, lumabas si Mickey upang pumili ng mga damit para sa sanggol. Habang nakaupo sa gilid ng kalsada upang magpahinga, biglang dumaloy ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina kahit wala itong karanasan sa panganganak. Damang-dama niya sa kanyang kutob na nagsisimula na ang labor. Binuksan ni Reiko ang kalendaryo, 1 buwan ng mas maaga kaysa sa nakatakda ang kanyang anak. Dali-dali siyang nagtungo sa kinaroroonan ng anak. Sa oras na yon, nagkataong dumaan ang editor ng pahayagan. Nagmamadaling nagtanong siya kung tatawag ba siya ng ambulansya para sa dalaga. Iginiit ni Mickey na ayos lang, sabi niya malapit na raw dumating ang kanyang ina. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang lumala ng husto ang kalagayan ni Mickey. Mabilis na huminto si Takeo ng taxi at tinanong si Mickey kung saang ospital sila pupunta. Sa malaking hirap, hinugot ni Mickey ang kanyang diary na naglalaman ng address ng ospital. Matapos na ligtas na maihatid si Mickey sa ospital, bumalik si Takeo sa taxi at natuklasan ang diary na iniwan niya. Dumating si Reiko sa ospital, wasak ang puso sa pagdurusa ng kanyang anak. Lumingon sa tabi ng kama, pinapalakas niya ang loob ng anak. Si Fumiya sa trabaho ay abala at naistorbo. May kasamahan siyang walang alam sa sitwasyon ang nagtanong kung may pagsusulit ang anak niya. Matapos suriin, kinumpirma ng doktor na talaga namang nag-umpisa na ang panganganak ni Mickey. Bagaman 1 buwan ng maaga, inutusan niya ang mga nurse na ihanda ang delivery. Tiniyak ng doktor na hindi kailangang mangamba ng sobra. Bagaman ang sanggol ay malamang na mababa sa 2 kilo ang timbang, ngunit sa 34 na linggo, kayang mabuhay ng sanggol sa labas ng sinapupunan. Nangako siyang gagawin ang lahat upang matiyak ang ligtas na panganganak ni Mickey. Dumating noon ang ama ni Mickey. Habang lumalapit sa pinto, nahirapan siyang kontrolin ang ekspresyon ng mukha. Lalo pang pumuti ang kutis ni Mickey. Naramdaman ng kanyang mga magulang na may malubhang nangyayari. Ipinakita ng pagsusuri ng doktor na may displaced placenta si Mickey. Ngayon, nasa agarang panganib ang kanyang buhay. Iminungkahi ng doktor na agad siyang ilipat sa ospital sa lungsod, kung saan isa sa ilalim siya sa cesarean section. Mabilis na lumala ang kalagayan ni Mickey. Nagtipo ng buong pamilya sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang mga kamay at patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob. Nagmadali ang ambulansya patungo sa ospital sa lungsod, kahit halos nawalan na siya ng malay. Patuloy niyang tinatawag ang pangalan ni Satoshi. Habang pinapanood ng kanyang ina na dinadala siya sa operating room, tuluyan ng pumutok ang mga luha ng kanyang ina. Agad na tinawagan ni Fumiya si Satoshi upang tuparin ang hiling ng anak, ngunit walang sumagot sa linya. Sa oras na yon, dumating si Takeo at ibinigay kay Fumiya ang address ni Satoshi. Nakita niya ang notebook ni Mickey at nadiskubre ang mga larawan nila ni Satoshi sa photo booth, kasama ang mga pusong sulatan na isinulat ni Mickey. Lubos na nagsisi si Takeo sa kanyang dating paninira laban kay Mickey. Nagpasya siyang gumawa ng paraan para sa matapang at matatag na batang ito gamit ang buong puwersa ng pahayagan. Sa wakas, natuntun niya ang address ni Satoshi. Di nagtagal, dumating ang homeroom teacher ni Mickey. Ipinasa niya kay Reiko ang isang notebook na puno ng mabubuting hiling mula sa mga estudyante, kahit marami ang dating tutol kay Mickey. Sa kritikal na sandaling ito, nagkaisa ang lahat upang palakasin ang loob niya. Sinundan ni Fumiya ang address upang hanapin si Satoshi. Ngunit kahit nahanap niya ito, tinanggihan siya at pinilit ng mga maningil. Labis na nag-aalala si Satoshi. Hindi na naglakas loob ang marupok na binata na akuin ang responsibilidad. Samantala, sa tulong ng mga doktor at nurse, ligtas na ipinanganak ang sanggol. Ngunit nanatiling kritikal ang kalagayan ni Mickey. Ang kanyang hindi pa ganap na katawan ay nakaranas ng malawakang pagdurugo sa operasyon. Hindi matiyak ng mga doktor kung mabubuhay siya. Pagkatapos ng isang gabi ng emergency treatment, nailigtas si Mickey sa agarang panganib ngunit nanatiling walang malay. Hindi pa alam kung kailan siya magigising. Pinagmamasdan ni Fumiya ang kanyang anak na nakahiga sa koma habang ang kanyang damdamin ay tila wala ng kontrol. Ipinaliwanag ng doktor na likas sa panganganak ang panganib. Ang tanging magagawa nila ngayon ay maghintay ng tahimik. Sa oras na yon, lumapit ang isang lalaking doktor. Ipinaalam niya sa mga magulang ni Mickey na naging matatag na ang kondisyon ng sanggol, ngunit sabi ni Fumiya, wala siya sa mood para rito. Nakahiga pa rin ang kanyang anak sa kama ng ospital, nakataya ang buhay. Ngunit iginiit ni Reiko na makita ang sanggol. Ito ang anak na pinaghirapan ng kanilang anak na dalhin sa mundo. Habang papunta sila sa delivery room, ipinaalam ng doktor na 1,600 grams lamang ang timbang ng sanggol. Hindi maiwasan ni Reiko na mabalisa, halos kalahati lamang iyon ng karaniwang timbang ng bagong silang. Nang makita ang sanggol, hindi na niya napigilan ang kanyang luha. Ito ang simbolo ng sakripisyo ng kanyang anak at pagpapatuloy ng buhay. Sinabi ng doktor na napakalakas ng sanggol at humihinga ng mag-isa sa kabila ng maliit na timbang. Tila namanan ng bata ang lakas at tapang ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw na parang isang mabilis na paglipas, ngunit walang senyales si Mickey na muling magkamalay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Satoshi, na matagal nang nawala, upang hanapin sila. Habang tinitingnan si Mickey na walang malay sa ospital, labis siyang naguluhan at nag-atubili na lumapit. Kasalanan niya ang lahat sa kalagayan ng dalaga. Ngunit sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Mickey ang pagsisisi ni Satoshi at nagpakita ng bahagyang senyales ng paggising. Tumalikod si Satoshi at tumakbo palabas, hindi kayang harapin si Mickey. Ngunit pinilit siya ni Fumiya, dapat mo man lang makita ang sanggol. Dumating si Satoshi sa neonatal ward. Habang tinitingnan ang maliit na buhay sa inkubator, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi na lumingon, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa lumang paupahan, sa harap ng ina niyang sugapa sa buhay.
Patuloy na inuulit ni Satoshi na ipinanganak ni Miki ang isang anak na babae. Gusto niyang harapin ng kanyang ina ang realidad. Kahit na nabigo sila, ano pa ang magagawa? Basta buhay pa tayo. Iyon ang pinakamahalagang yaman natin, wika ni Satoshi. Ipinahayag niya na ayaw na niyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Maghahanap siya ng trabaho pagkatapos ng junior high. Sinaway siya ni Junko, sinasabing masyado niyang pinadali ang paghahanap ng trabaho. Samantala, sa wakas, nagkamalay si Miki. Lumapit ang doktor kay Miki, dala ang isang breast pump, bagaman bahagyang sumasakit pa ang sugat mula sa cesarean. Kailangan ng simulan ni Miki ang pagpapasuso sa kanyang sanggol, dahil ang gatas ng ina ang pinakamahusay na nutrisyon para sa bata. Ngunit gaano man siya nagsikap, kahit na ginugulo ng kirot ang kanyang mukha, wala pa ring patak ng gatas na lumabas. Lumabas na matapos ang hirap ng panganganak, iyon pa lamang ang unang hakbang niya. Nagtampo si Miki na hindi siya karapat-dapat maging ina. Nang makita ito, mabilis siyang pinagaan ng loob ng doktor. Maraming ina ang hindi nakapag-produce ng gatas, ngunit lumalaki pa rin ang kanilang mga sanggol ng malusog. Marahil ay masyadong mahina ang kanyang katawan matapos ang operasyon. Sa tamang pahinga, lalabas din ito. Hinahanap ni Satoshi ang isang reporter, ipinapahayag ang kanyang hangarin na akuin ang responsibilidad bilang ama. Umaasa siyang matutulungan siya ng reporter na magrekomenda ng trabaho. Tugon ni Takeo, hindi mo pa rin natanggal ang ugali mong spoiled brat. Sa isang maunlad na bansa tulad nito, hanggat malusog at malakas ka, anong trabaho ba ang hindi mo kayang gawin? Kung talagang nais mong suportahan ang anak mo sa sarili mong kakayahan, kailangan mo mismong pamahalaan ang paghahanap ng trabaho. Ito rin ang unang hakbang mo tungo sa pagiging responsable. Bagaman hindi agad nakakuha ng trabaho si Satoshi sa pagbisita, malaking tulong na ang mga payo ng reporter. Patuloy na sinubukan ni Miki na pasusuhin ang sanggol, ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang lakas, wala pa ring patak na lumabas. Sa oras na yon, pumasok ang kanyang ina na may magandang balita. Maaari na niyang makita ang sanggol. Lubos na nagalak si Miki, ngunit iginiit na pupunta siya ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkikita niya sa kanyang anak. Pinagmamasdan ni Reiko ang marupok, ngunit determinado na likod ng kanyang anak at bumulong, dapat gawin mo ang iyong makakaya. Biglang dumating si Junko sa ospital. Marahil ang mga salita ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa harap ni Reiko, sinira niya ang pledge agreement sa maliliit na piraso at inabot ang isang sobre na may regalo. Ito ay munting handog para sa bata, sabi niya. Hindi ito malaki. Bumalik si Reiko sa realidad at sinubukang ibalik ang pera, ngunit wala na si Junko. Sa sandaling iyon, si Miki, na nakatayo sa labas ng neonatal ward, ay walang kaalaman sa pangyayaring ito. Lumapit ang isang doktor at pinagaan ang loob niya. Pumasok ka. Naghihintay ang iyong sanggol, nakatingin sa iyo mula sa inkubator. Medyo naguluhan ang walang karanasan na si Miki. Ipinaliwanag ng doktor sa kanyang tabi, maaaring hindi mo ito paniwalaan, ngunit kahit bagong silang ang sanggol, kaya na niyang makilala kung sino ang kanyang ina. Pagkatapos marinig ito, dahan-dahang inilapit ni Miki ang kanyang kamay sa inkubator. Hila ng sanggol ang kamay ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Miki ang kanyang luha. Sa wakas, naunawaan niya ang kahulugan ng pagiging isang ina sa pagpapalaki ng anak. Patuloy siyang bumubulong ng salamat na mga salita para sa kanyang anak, ngunit para rin sa kanyang sariling ina. Sa oras na yon, napili na rin niya ang pangalan para sa sanggol. Ang pangalan ay sumisimbolo sa malinaw na asul ng langit. Nananabik si Miki na makalakad kasama ang kanyang anak sa ilalim ng malalim na bughaw na kalangitan. Ipinaliwanag din ng doktor ang kasalukuyang kalagayan ng sanggol. Dahil ipinanganak ng isang buwan ng maaga, hindi pa siya kayang magpakain sa sarili at umaasa sa feeding tube para sa nutrisyon. Bukod pa rito, masyadong mababa ang timbang ng sanggol. Hindi pa pwedeng i-discharge hanggang umabot sa 2,500 grams. Tinanong ni Miki ang doktor kung ano ang maaari niyang gawin. Iminungkahi ng doktor na unahin muna niya ang pagpapanumbalik ng sariling kalusugan. Kung magkakaroon siya ng gatas ng ina, iyon ang magiging perpekto. Sa ganoong paraan, maaaring mas mabilis na lalaki ang sanggol. Ngunit ni hindi man lang niya magawa ang maliit na bagay para sa kanyang anak. Nang siya'y manghina sa pag-asa, isang patak ng gatas ng ina ang nahulog sa kanyang kamay. Hinawakan niya ito nang hindi makapaniwala at totoo nga. Sa labas ng ward, nalaman din ni Humiya ang tungkol sa perang regalo. Hirap niyang paniwalaan na si Junko ay lubos nang nalubog sa utang. Saan na ba siya kumuha ng ganoong kalaking halaga? Naramdaman ni Reiko na may mali at pumunta sa inuupahang apartment ni Junko upang ibalik ang perang regalo. Sa halip, nakita niya si Junko na walang malay sa banyo. Nilayon niyang wakasan ang kanyang buhay sa ganitong paraan. Dahil nakabili siya ng maraming malaking insurance policies noon, ang payout ay hindi lang mababayaran ang kanyang mga utang kundi matitiyak rin ang kinabukasan ni Satoshi. Sa kabutihang palad, natuklasan siya sa tamang oras at nakaligtas. Pinanood ni Satoshi ang marupok niyang ina sa kama, na binanggit na ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong natutulog. Araw-araw ay nagtrabaho ang kanyang ina mula bukang liwayway hanggang dapit hapon upang kumita ng pera. At noong bata pa siya, inakala ni Satoshi na hindi na kailangan ng kanyang ina ang tulog. Nagising si Junko at ipinaliwanag na ang kanyang desisyon na uminom ng pills ay hindi pa dalos-dalos. Kung hindi siya mamamatay, masisira ang kinabukasan ng kanyang anak. Ito ang huling bagay na kaya niyang gawin para sa kanya bilang ina. Ngunit tumugon si Reiko, hindi magiging masaya si Satoshi kung wala ka. Samantala, ang baga ng sanggol ay nagkaroon ng impeksyon dulot ng bakterya. Nangako ang doktor na gagawin ang lahat ng makakaya. Tanging makapaghintay ng may pangamba sa labas ng pinto si Miki. Pagkatapos ay natagpuan siya ni Satoshi.
Ipinahayag niya ang kanyang damdamin kay Mickey at sinabi na hindi na siya papasok sa high school kundi magsisimulang magtrabaho dahil balak niyang palakihin ang sanggol kasama si Mickey. Dumating si Reiko sa oras na yon. Ganap nang gumaling ang sanggol salamat sa gamutan ng doktor. Nagdiwang ang lahat nang bumalik sa tahanan ni Mickey. Ipinahayag ni Satoshi ang kanyang mga plano. Lumapit si Fumiya upang tutulan. Habang pumapayag kami na ang aming anak ay magkaroon ng bata, hindi ibig sabihin na sinasang-ayunan namin ang inyong relasyon. Diretsong sinabi ni Junko sa kanyang anak na umuwi na siya. Maaaring sigurado kayo ngayon, ngunit sa loob ng hindi hihigit sa 2 taon, magsisisi kayo. Iginiit ni Mickey na hindi magbabago ang kanilang puso. Tugon ni Junko, walang sinuman ang nagsasabing magbabago sila sa simula pa lang. Paulit-ulit mong sinasabi na palakihin mo ang batang ito, pero subukang ilabas ang sanggol para maglakad at tingnan kung may sinumang magpapala sa'yo. Nanatiling matatag si Mickey sa kanyang pagmamahal sa sanggol at kay Satoshi. Nakita ito ni Junko, kaya pinigilan niya ang kanyang sarili sa pagsasalita. Lumipas ang panahon at 1 buwan ang nakalipas. Ngayon ang araw ng discharge ng sanggol. Handa na lahat si Mickey para sa munting bata. Sa ilalim ng masusing pagbabantay ng mga medical staff, niyakap ni Mickey ang sanggol. Napansin ng doktor na kahit magaan pa ang sanggol ngayon, sa mabilis na paglaki nito, mararamdaman niya ang bigat nito sa lalong madaling panahon. Dahan-dahan na sumagot si Mickey, mabigat na rin ang pakiramdam ng bata ngayon. Ngunit sa napakahalagang araw na ito, wala si Satoshi. Lumabas na nakahanap siya ng trabaho at walang humpay na nagsusumikap upang gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Si Junko rin, tila na-inspire ng kanyang anak. Kahit nabibigatan ng napakalaking utang, hindi siya bumigay sa self-destruction at muling nakuha ang kanyang kumpiyansa. Nagpasya siyang bumangon muli, kahit na alam niyang magiging napakahirap ng kanyang paglalakbay. Hindi na niya ito ikinakatakot. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Kerlandong. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.